Bago po natin bigyan ng reaction tong sinabi ni Harry Roque dito, panoorin po muna natin tong video ni Team Tayag dito. Kay Team Tayag po tong video na ito. Pakinggan po natin at panoorin dahil may sinabi po siya dito about text scams and pogos. Ito na po. Okay, I don't know if it's just me, but don't you think it's a strange coincidence now that there's so many investigations about the pogos in the Philippines that they're gonna be banned soon? All of a sudden, we haven't received. Personally, I haven't received any text scam messages in the last 5 days. Keeping my fingers crossed that I never receive them again. Ayun, napakinggan po natin. Alam niyo po, nag-a-agree ako kay Team. Dahil ako po mismo, simula po nung nagsimula ang investigasyon ng Senado nila Senator Risa Ontiveros dyan sa Pogo, at simula nung pinaban ito ng Pangulo, dumalang na po. Actually, ngayon wala na po ako nare-receive na mga text scams na dati sunod-sunod po talaga. Especially noong 2020, ganyan, nung panahon ng pandemic. Hindi lang po text scams ang nare-receive ko, pati yung mga nag-o-offer po ng utang, no? Yung mga nagpapautang. Ako usually ini-ignore ko lang yung mga yun eh. Pero ngayon po talaga evident na dumalang na po yung mga nagsasend ng mga text message, no? Yung mga text scam at saka kung ano-ano pang mga gaming or sugal na ino-offer sa mga text message at saka nga po yung mga nagpapautang. So, sa akin pong palagay ay malaki po ang naitulong ng investigation nila Senator Risa dyan sa Pogo at yung pagpapahinto po ng Pangulo, no? Yung utos ng Pangulo na iban po ang mga Pogo. Yan po ang naging resulta. Wala na po ako nare-receive. I personally, wala na po ako nare-receive ng mga text scams at ng kung ano-ano pang annoying text messages. Bukod dyan mga kababayan, wala na rin po akong nakikitang mga netizen na nagre-reklamo sa social media, na nagpo-post, nagrarant, umiiyak dahil yung kanilang bank account ay nahack at nakuha ang kanilang fund or na-transfer sa iba or na-withdraw nang hindi nila nalalaman. Wala na po akong nakikitang ganyang mga nagrereklamo sa social media, no? So kung may kaugnayan din sa Pogo, the good news dahil nagkakaroon na po ng seguridad at safety ang ating mga information sa social media, ang ating mga bank information, ang ating mga mobile number. So yun po yung aking karanasan at yun po yung binahagi ni Team. Ngayon, bigyan po natin ng reaction tong sinabi ni Harry Roque patungkol po sa investigation ni Senator Risa sa Pogo. Ang sabi po dito sa balita, nananawagan si dating presidential spokesperson Harry Roque kay Senator Risa Ontiveros na itigil ang paggamit sa issue ng Pogo para pagmukaing masama ang pamilya Duterte at mga kaalyado nito. Ayan. So, bilang reaction mga kababayan, ako naman po ay nagpapasalamat kay Senator Risa sa kanyang perseverance, sa kanyang pagpupursigi na maisuwalat ang mga nangyayari dyan po sa Pogo. No? At kaya nga po ako binahagi ko sa inyo yung video ni Team dahil ako po ay personal na nakakaranas na hindi na nakakatanggap ng kahit ano pang text messages na may kinalaman sa scam, sa mga pautang at kung ano-ano pang sugal, no? So wala na pong ganun. Talaga na po protektahan ang ating identity at ang ating privacy, no? So nagpapasalamat ako kay Senator Risa, Senator Gatchalian na nagpupursige sila na malaman ang pinagagawang illegal ng mga pogo na ito, no? So kung si Harry Roque ay nasasaktan siya siguro, no, sa ginagawang pag-iimbestiga nila Senator Risa, ako naman po bilang ordinaryong Pilipino ay nagpapasalamat dahil sa dami ng nalaman natin, yung love scam, yung mga inabuso ng physical diyan. Nakita niyo naman po, no, sa balita na talaga namang napaka-violente ng naranasan ng mga empleyado ng Pogo at yung iba po ay nategi, nawalan ng wala na sila sa mundo dahil wala na sila dahil tinegi sila, no, ng kanilang mga amo doon sa Pogo. Yung grabing naranasan nila, physical, mental, psychological, doon sa loob ng Pogo ay naisawalat po nila Senator Risa. Nakita natin sa balita at yun nga po, no, nabawasan ng mga text scam na nare-receive natin. So ako po yung nagpapasalamat sa ginagawa nila Senator Risa Ontiveros. Opposite ng sinasabi ni Harry Roque. Ang pinagtataka ko lang dito kay Harry Roque, sa dami ng illegal na natuklasan dyan sa Pogo, no? Ang dami eh. Ang daming nabibiktima. Ang daming nadadali ng ginagawa nilang illegal, no? At kawawa yung mga tao na empleyado na talaga namang na-violate po ang kanilang karapatang pantao doon.
Yung iba nga po ay nategi. So sa dami ng ganung balita na nakita natin, nalaman natin, ang concern pa rin ni Harry Roque is yung kanyang mga kaalyado at yung kanyang iniidolo, sinusuportahan. Yung pamilyang Duterte pa rin po ang concern ni Harry Roque. Pambihira talaga to si Harry Roque. No? Talagang hindi mo na alam kung saan ba siya naninindigan, sa tama, sa mali, sa matino, or sa hindi. Sa dami at grabe ng naisiwalat, about Pogo, ang concern niya ay yung pamilya ng sinusuportahan niya at yung mga kaalyado nila. Grabe. Hindi nyo maiiwasan, Harry Roque, na madamay kayo dito dahil nung panahon nyo dumagsa ang Pogo. At anong natuklasan ng mga Pilipino about Pogo? Ang daming illegal activities. Yung pangalan mo nga nadadawit sa isang bahay na pinagtaguan ng mga fugitive. May red notice, If I'm not mistaken, may red notice sa Interpol. Nagtatago na nakita sa isang bahay na nadadawit ang pangalan mo. Tapos sasabihin mo, huwag gamitin ni Senator Risa ang issue. Hindi niya ginagamit. Hindi lang talaga maiiwasan na lilitaw ang mga pangalan na maaaring may kinalaman sa mga Pogo na iyan. So huwag ka naman mang-gaslight na tila ginagawa mo pang kasalanan ni Senator Risa kung ano man ang siguro kahihiyan, or negatibong imahe na nabubuo sa inyo dyan, sa kubol nyo, dahil sa mga pangalan nyo ay lumilitaw sa mga Pogo. Hindi mo pwedeng isisiyan kay Senator Risa. Hindi yan maiiwasan kung talaga namang link ang mga pangalan. So talaga namang ibang klase to si Harry Roque. Nakuha pang i-gaslight si Senator Risa at sisihin. At ang concern pa rin niya is yung pangalan nila, pangalan ng sinusuportahan niya, at pangalan ng kanyang mga kaalyado. Talaga nakakasama ng loob. Mantakin mo, ang daming Pilipino at mga empleyado dyan sa Pogo ang talaga namang nakaranas ng hindi maganda. May mga nategi nga, may mga nabiktima ng love scam, text scam, at ng kung ano-ano pa. May mga nakaranas ng hindi magaganda, mapapisikal, psychological, mental, naranasan na nila at nakita natin sa balita yan. Pero ang concern ni Harry Roque is yung kanilang imahe. Talagang sobrang nakakadismaya at nakakagalit, Nakuha mo pang sisihin si Senator Risa. Pero ako, gaya ng sabi ko, thankful ako dahil sa investigation nila Senator Risa at sa desisyon ng Pangulo na ipatigil na yung mga Pogo na yan, nawala, nabawasan, at wala na po talaga ako nare-receive ng mga text na kung ano na nakakasira ng tulog, tapos makikita mo nag-o-offer ng pautang, nag-o-offer ng sugal, at kung ano-ano pa. So mapoprotektahan po ang privacy natin at ang ating identity, ang ating information. At wala na rin ako nakikita nagrereklamo ng mga netizen patungkol sa kanilang mga bank account na na-hack. So kayo na lang humusga, mga kababayan. Tignan natin, sino ba kay Senator Risa Hontiveros at Harry Roque ang talagang concern sa mga Pilipino, concern sa welfare, kaligtasan, seguridad at safety ng mga Pilipino, at kung sino talaga ang pinoprotektahan lamang ang mga pansarili nilang interes at ang kanilang mga kaalyado. Very evident, mga kababayan. Kitang-kita ang pagkakaiba ni Senator Risa at saka nito ni Harry Roque. Kitang-kita kung sino talaga ang concern sa mga Pilipino. At para po sa akin, si Senator Risa Hontiveros yun. Kaya po saludo ako sa kanya dahil talaga po siya ay matapang, nagpupursigi na hinaharap ang mga ganitong, hindi ko alam kung ano pang adjective para ilarawan ang mga bagay na iyan na talaga namang hindi katanggap-tanggap at nakakagalit. Maraming pong salamat sa panonood, mga kababayan. Sana po ay makapag-comment kayo at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.